Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Hinihiling namin ang banal mong Espiritu ang siyang sumama sa amin, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, o Diyos, habang pinakikinggan namin ang salita mo, kikilos ka na sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Espesyal na hipo, Panginoon, ang gagawin mo, Panginoon, sa araw na ito, Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. At ang banal mong Espiritu ang patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa mga nanonood, Panginoon, ng mensaheng ito, Panginoon, kikilusin mo sila kahit naroon sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sa pangalan mo, Jesus, tong aming panalangin. Amen, amen, amen. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hilingin natin sa Panginoon na may gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen. Ang sabi ng pamagat, go but wait. Humayo ka, ngunit maghintay. Na po? Ang sabi ng Lucas 24, verse 46 hanggang 49, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito, tandaan ninyo. Susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napapagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Basahin rin po natin ang Gawa, chapter 1, verse 4, 5 hanggang 5 tsaka 8. Ang sabi, at samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubulinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Pwede po ba sa oras na ito, makinig muna tayo? Alisin natin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na nagbibigay ng kaabalahan. Painggan muna natin ang mensahe ng Panginoon. Napakahalaga po nito. Alam niyo po, kadalasan daw po ang sabi ng isang mangaral, ito daw mensahe patungkol sa banal na Espiritu. Ito daw yung most neglected na mensahe o sermon na ginaganap sa iglesia o sa simbahan. Ano po? Ang patungkol sa banal na Espiritu. Samantalang nakasalalay sa banal na Espiritu ang katagumpayan ng mga mananampalataya at ng simbahan. So ngayong araw na ito, gusto ba nating magtagumpay ang simbahan? Gusto ba nating magtagumpay ang bawat isa sa atin? Bilang mga mananampalataya, painggan muna natin ang salita ng ating Panginoon. At ngayong araw na ito, habang pinakikinggan natin ang mensahe na ito ng ating Panginoon, tayong lahat na narito, maging nga nasa bahay, asamin natin ang espesyal na kilos ng banal na Espiritu. Pwede po ba yon? Amen. Yung ating binasa, ito ang mga salita mula sa Panginoong Hesus bago siya mamatay sa krus, at nang siya'y mabuhay na muli, at bago siya umakyat daw sa kanan ng Ama sa langit, ito ang kanyang mga sinabi, yung ating binasa kanina. Nag-iwan ng salita ang Panginoon. Ang sabi, kailangang ipangaral sa Jerusalem, Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa Diyos para sa tao. Ngunit hindi magaganap nang may katagumpayan ang paghahayag ng mabuting balita kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Mga kapatid, kaya mahina ang simbahan dahil wala ang kilos ng banal na espiritu sa loob ng simbahan. Dahil wala ang kapuspusan ng banal na espiritu sa mga mananampalataya, kaya hindi natin maihayag ng may katapangan ang salita ng ating Panginoon. Katabi na natin ng tao, hindi pa natin maihayag ang salita ng ating Panginoon. Bakit? Kulang tayo sa kapangyarihan mula sa banal na espiritu. Ngayong araw na ito, hihilingin natin sa Panginoon, puspusin tayo ng banal na espiritu. Amen? Ang sabi, ang utos, humayo. Kaya ang pamagat, go. Ang sabi, preach the gospel. Anong sabi? Humayo, ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang tanong, tama ba na ipangaral natin ang mabuting balita ng ating Panginoon? Oo, kasi ito yung Great Commission. Kaya tayo tumanggap kay Kristo hindi lamang para sa ating kaligtasan, upang ang tao rin naman na hindi pa nakakilala kay Kristo ay tumanggap at makarinig ng kaligtasan mula kay Kristo. Sino ang gagamitin? Ikaw, kapatid, ako, kapatid, tayong lahat na mga mananampalataya gagamitin ng ating Panginoon. Ayan, sabi niya, go! Humayo ka! Ipangaral mo ang mabuting balita ni Kristo. Ano ang sabi? Go! Ito ba yung utos? Amen. Utos ito. No, utos siya. Go! Pero meron sinabi, ngunit mag-intay. Bakit mag-iintay? Sino ang iintayin? Ang sabi, wait, kailangang matanggap ng mga alagad o ng mga disipulo ang ipinangako ng Ama. May ipinangako pala ang Ama. Anong ipinangako ng Ama? Ang kapangyarihan mula sa itaas. Kanino? Mula sa ikatlong persona ng Diyos. Sino yun? Ang banal na Espiritu. Kailangan nating matanggap ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang tanong, gusto ba nating mapuspos ng banal na Espiritu? Gusto ba natin madama ang espesyal na hipo na ito ng ating Panginoon? Ang sabi niya, go, preach the gospel to all nations. Kapatid, hindi mo yan magagawa kung wala ang kilos at kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya maraming mga aral o maraming mga mananampalataya nagsasalita, punong-puno ng kaalaman, ngunit walang kapangyarihan ng salita. Bakit? Walang pahid ng banal na Espiritu. Punong-puno lamang ng kaalaman ng ating mga isip. Kapatid, hindi masamang mag-aral. Tama lang mag-aral. Ngunit kailangan kalakip noon ang pahid, ang kilos ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Kapatid, kahit hindi ka nag-aral sa Bible School, makapagpapatanggap ka ng mga taong hindi kilala si Kristo. Gagamitin tayo ng ating Panginoon kung nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tanong, gusto ba natin ang kapangyarihan? Gusto nyo ba? Amen. Ang bautismo sa banal na Espiritu ay matatanggap ng mga alagad. Sabi, ng may kapangyarihan. Kapangyarihan para maging mga saksi, tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa madaling salita, ang bautismo ng banal na Espiritu ay pagkakaloob ng kapangyarihan sa mga tagapagdala ng mabuting balita. Sino dito gusto niya yung kanyang kaklase, yung kanyang kapitbahay, madala niya sa Panginoon? Sino? Amen. Gusto mo ba yung iyong anak hindi maligtas? Kaya lang hindi natin magawa, anak na lang natin, hindi pa natin nahihiya tayong siyaran ng salita ng Panginoon. Bakit? Kulang tayo sa kapangyarihan. Kapangyarihan nino? Ng banal na Espiritu. Ang tanong muna, bago natin ituloy, gusto nyo ba na ang inyong mahal sa buhay, madala natin sa paanan ng Panginoon? Amen. Asamin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa araw na ito, mga kapatid. Ngayon pa lang, asamin nyo na. Hilingin nyo na. Ang sabi, ito'y pagbibigay ng kapangyarihan
sa mga tagapagdala ng mabuting balita. Power, kapangyarihan. Sino gusto ng kapangyarihan? Hindi ito kapangyarihan tulad ng mga nasa paligid natin. Kapangyarihan ng pulis, kapangyarihan ng presidente. Hindi ganoon. Kundi ito'y kapangyarihan mula sa Diyos. Espesyal, regalo mula sa Panginoon. Ano ba ang bautismo? Para makamit natin ang kapangyarihang ito, kailangan natin mabautismohan ng banal na Espiritu. Sino dito na bautismo na sa tubig? Sa tubig. Ang bautismo sa tubig, deklarasyon na ikaw ay mananampalataya. Kaiba naman ang bautismo sa banal na Espiritu. Dahil ipahayag mo naman ang kaligtasan. No? Ihahayag mo ang kaligtasan. Ngayon, ano ang bautismo sa banal na Espiritu? Ang salitang bautismo o baptism ay kinuha sa Greek word na baptizo. Nang ibig sabihin ay ilubog daw sa tubig. Ang ibig sabihin ng baptism o bautismo. Ilulubog ka sa tubig. Kapag daw inilubog sa tubig, punong-puno ka sa loob, punong-puno ka din sa labas. Nag-o-overflow. Di po ba nung inilubog ka? Kaya ka inilubog sa tubig kasi kinilala mo si Kristo. Amen? Nung ikaw ay inilubog, punong-puno ka sa loob. Ng joy. Nag-o-overflow yung joy. Tapos nung inilubog ka, nag-o-overflow rin. Alin, yung tubig mula sa iyo, nag-uumapaw. At dinideklara mo sa mundo, ako ngayon ay isang mananampalataya. May lakas ng loob. Yon ang bautismo sa tubig. Ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig, bautismo ay paglulubog. Ganon din naman ang Kristiyano na mababautismohan daw sa banal na Espiritu. Punong-puno sa loob, punong-puno rin sa labas. Ng ano? Hindi ng tubig, kundi ng kapangyarihan. Power! Ano daw? Wala kayong power. Ano daw? Power! Boom! Power. Ang Kristiyanong nabautismohan ng Espiritu Santo, punong-puno ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ang Kristiyanong nabautismohan ng banal na Espiritu ay makakatanggap ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Ang salitang power o kapangyarihan sa Gawa 1:8 ay hinango o kinuha sa Greek word na dunamis o dynamite. Ano daw yung power? Dunamis o dynamite o dynamo. No, dynamo, power of God. Dynamite, ano pa yung dynamite? Dinamita. Ano mangyayari kapag pinasabog ang dinamita? Patay tayong lahat. Bagsak tayo, bagsak ang building na ito pag pinasabog ang dinamita. Kapatid, ang bautismo sa banal na Espiritu, tatanggap ka ng kapangyarihan tulad ng isang dinamita. Hindi yung sasabog kundi yung impact nun. Ano yung impact? May dating. Kaya sabi ko kanina, yung mananampalataya, na nagsasalita dahil lamang sa kanyang talino, walang dating. Ngunit ang mananampalataya na bautismado o punong-puno ng bautismo ng banal na Espiritu, kapag siya'y nagsalita, may dating ang kanyang mga salita, may impact. May impact, may nangyayari sa puso ng tao. Yung pusong matigas napapalambot.
Sa pamamagitan nino, tayo? Hindi. Nino, nung kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya. May impact, may dating. Kapatid, kaya minsan, share ng gospel, walang dating. Walang impact, walang boom. Bakit? Kasi nga, hindi tayo bautismado o hindi tayo nagpapapuno sa banal na Espiritu. Powerless. Walang kapangyarihan. Ang mga mananampalataya, kapatid, hindi pwedeng walang kapangyarihan ng mga mananampalataya. Kailangan ng mga mananampalataya ni Kristo para makahayo, punong-puno ka ng kapangyarihan mula kay Kristo. Tanong, gusto nyo ba yun? Kapangyarihan tulad ng isang dinamita. Kapatid, yung impact mo kayang magpabagsak ng mga maling aral. Kapangyarihan, kayang-kaya mo na pabagsakin ang mga maling aral. Kayang-kaya mong magbahagi ng salita ng Panginoon kahit hindi ka pastor. Bakit? May power. Natandaan ko, pinagsalita ako sa isang church, hindi pa ako pastor. Sabi sa akin yung pastor, yung puntahan mo ang church na yan. May problema ang church na yan. Pinupunta sa akin, isang church na may problema. Mali ang doktrina. Sabi ni pastor sa akin, mali ang doktrina niyan. Kapatid, sabi ni pastor, puntahan mo. Hindi pa ako pastor. Ano nagtulak sa akin para puntahan yon? Nang may lakas ng loob. Alam ko kasi sa sarili ko, nauna na sa akin ang Panginoon at alam ko sa sarili ko, bautismado ako ng banal na Espiritu. Pagdating doon sa church, tinawag ang pangalan ko, tawagin na natin si Pastor Romel. Ang sabi ko sa pulpito, hindi po ako pastor. Nanlaki ang mga mata ng mga diakono sa simbang iyon. Bakit? Kailangan na magsasalita sa church, pastor. Pero nung panahon na yon, ang nagsasalita sa harap nila, hindi pastor. Sabi ko, hindi po ako pastor. Nanlaki ang kanilang mga mata. Pero, nang magsalita na po, ang inyong lingkod, sabi ko nga po, hindi pa ako pastor. Nang mga panahon na yon, ang tao nagpapalakpakan. Pumapalakpak. Alam nyo, hindi naman ako ang pinapalakpakan nila eh. Hindi rin ang mensahe kong dala-dala ang pinapalakpakan nila. Ang pinapalakpakan nila ay ang Panginoon. Ang mensaheng dala-dala ng Panginoon. Ako mismo na nagsasalita, nagugulat. Bakit? Noong mga panahon na yon, alam ko sa sarili ko, puspus ako ng banal na Espiritu. Pastor Romel, paano ngayon? Puspus ka pa ba? Kapatid, kaya't napakahalaga ng pagpapapuno lagi ng mga mananampalataya sa kapuspusan ng banal na Espiritu para laging may power. Kapatid, gusto mo ba ng kapangyarihan mula sa Panginoon? Tulad daw ng isang dinamita. Ang bautismo sa banal na Espiritu ay pinahihintulutan ng mga Kristiyano na matanggap ang kapangyarihan na tulad ng isang dinamita mula sa ating Panginoon. Kapangyarihang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasang kaloob ng Diyos. Ulitin ko, gusto nyo ba na maging tagapagdala ng mabuting balita kahit hindi ka pastor? Ako nang magdala ng mabuting balita, hindi po ako pastor. Hindi pa po ako pastor. Pero dala-dala ang mabuting balita ng ating Panginoon.
nagpupunta po kami sa mga marketplace, sa mga palengke. Hindi para manghingi Di ba meron sa mga palengke nanghingi? Hindi, para ibahagi ang salita ng Panginoon. Ano nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para tumayo, tumindig, kahit magulo yung lugar, kahit dinadaanan kami, pinupuntahan minsan kami ng mga lasing. Kapangyarihan. Kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Ang bautismo sa banal na Espiritu ay ibinibigay sa mga Kristiyano para humayo at ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Maging saksi daw, upang maging saksi o witness ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kapatid, uulitin ko, gusto mo ba maging tagapagdala ng mabuting balita ni Kristo? Amen. Ano ba ibig sabihin ng witness? Kasi dapat daw maging witness tayo eh. Para ikaw maging tagapagdala, kailangan witness ka. Saan? Sa mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Paano kang binago ng Panginoon, yun yung ipangangaral mo. Kung paano kang iniligtas ng Panginoon, kung paano dati kang masama, binago ka ng Panginoon, yun ang ipapangaral mo. Di ba yun ang mabuting balita? Si Kristo nagliligtas ng tao. Basic lang naman. Ang Diyos nagliligtas. Ang Diyos, si Kristo, namatay para sa ating mga kasalanan. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, may kaligtasan ka. Patatawarin ka sa mga kasalanan. Di ba? Basic. Pero bakit hindi natin magawa? Bakit nga? Kasi nga, kulang tayo sa kapangyarihan. Ngayon, kailangan nating maging witness. Ano ba ibig sabihin ng witness? Ano ibig sabihin ng witness? Kailangan kang maging martir. Martir. Kapatid, sabi mo sa tabi mo, martir ka ba? Marami daw mga babae martir. Pero ang mga mananampalataya dapat martir. Amen? Martir. Ang salitang saksi o witness dun sa Acts 1:8 o sa Gawa 1:8 ay hinango sa Greek word na martus. Ano daw? Martus. Na ang katumbas sa Ingles ay martir. Ano ibig sabihin ng martir? Sa pangangaral ng mabuting balita, patay kung patay. Yun yung ibig sabihin ng patay kung patay. Alang-alang kay Kristo, patay kung patay. Ang tanong, kapatid, kaya mo bang maging patay kung patay? Ano ibig sabihin? Sa pangangaral ng mabuting balita, may mga bagay kang iiwan. Minsan pamilya mo, ari-arian mo, minsan iiwan mo yon. Hihilingin ng Diyos, iwan mo mga bagay na ito. Di ba, martir? Iiwan mo, hanap buhay mo, itong kakumukuha. Nang ipakakain sa mahal mo sa buhay. Para saan? Para ipangaral ang mabuting balita. Nang tawagin ako ng Panginoon para magpastor, iniwan ko ang aking pagiging kontraktor. Kontraktor kami ng daddy. Saan? Sa City Hall. Madali ang pera, mabilis. Mabilis ang pera, lalo sa panahong ito, pagtungtong ng bear, mabilis ang pera. Mabilis ang ikot. Sino ayaw ng pera? Kaya lang, nararamdaman ko sa sarili ko, tinatawag ako ng Panginoon. Kailangan mong maging martir, Romel. Ano nangyari? Una, pinadama sa akin ng Panginoon, hindi ako masaya na sa ginagawa ko. Ano ba ginagawa ko doon? Di maglagay. Lalo nung mga panahon noon. Kapag walang lagay, hindi tatakbo ang iyong papel. Walang lagay.
Kailangan, tawagin ako ng Panginoon, biro nyo, pastor ako, tapos maglalagay ako. Kaya lang, inisip ko, saan ako kukuha? Panginoon, saan ako kukuha ng ikabubuhay namin? Kung mga ibon sa parang, hindi naman nagtatanim, ngunit kumakain, ikaw pa, Romel. Mas mahalaga ka sa ibon. Ganon din po tayo. Hindi ko naman sinabing iwan ninyo ang inyong mga nabuhay. Ako yun. Pinakikita ko lamang po ano ibig sabihin ng pagiging martir. Martir alang-alang sa gawain ng Panginoon. Nang tawagin ako ng Panginoon para maging pastor, walang allowance. Walang allowance. Tapos, may mag-aaral akong anak sa koleyo. Anong lakas ng loob gagawin mo para pumasok sa isang pangangaral ng salita ng Panginoon, tapos meron kang anak na mag-aaral sa koleyo? Sipin niyo yun. Pero alam niyo, totoo ang Diyos. Kapag sumunod ka sa ating Panginoon, di ka niya pababayaan na kapagpatapos ako sa koleyo. Pastor na ako noon. Walang anak ng Diyos ang hinuhuli ng ating Panginoon. Sige, kapatid, subukin mong Panginoon. Anong dapat? Sa isang mangangaral o tagapagdala ng mabuting balita, kailangan ng pagiging martir. Ulitin ko, hindi ko sinasabing iwan ninyo ang inyong mga hanap buhay. Ako po yun. Ako po yun. Nang tawagin ako ng Panginoon, kailangan kong iwan ang aking hanap buhay. Mayroon kaming anak na pinagagamot. Mag-aaral yung bunsong anak. Pero tingnan ninyo ang Panginoon. Pag inuna mo siya, hindi kanya ihuhuli. Amen? Sino dito handang maging martir? Sino dito handang maging martir alang-alang sa mabuting balita ng Panginoon? Amen? Patay kung patay. Patay kung patay. Nung dumalo kami ng seminar patungkol sa mga pioneering pastor, kasi magpa-pioneer kami ng church. Ito yun. Magsisimula ng church. Tandaan ko doon, may isang pastor, patay kung patay! Patay kung patay! Lagi niya sinisigaw, patay kung patay. Pero totoo. Ang tawag sa Panginoon, patay kung patay. Tandaan ko ang sermon ng Pastor Jun, nangangaral siya sa isang lugar sa Malabon, walang lulusutan, kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. Hinarang siya at sinabi sa kanya, sa muli mong pagbabalik, papatayin kita. Anong gagawin mo kapag merong isang tao nagbabanta sa iyo, pag bumalik ka dito, papatayin kita? Ginawa ng Pastor Jun, sa kwento niya, pumunta pa rin siya, sumunod na araw, sumunod na linggo, pumunta pa rin siya. At tinotoo ng tao, inabangan siya. Inabangan siya. Alam nyo, ginawa ng mga tao dun sa loob ng bahay, isinakay ng bangka si Pastor Jun para makalabas. Kita nyo? Ang pagsusong pala, ang mabuting balita pala, para maipangaral mo, misan manganganib ang buhay ng mga tao, ng mga mananampalataya. Amen? Manganganib. Natandaan ko, nung narito ako, una, kung saan may Bible study, doon nakahinto yung mobile ng pulis. Kung saan ako naroon. Lilipat ako ng ibang bahay, susunod yung pulis. Sabi ko, anong meron? Yung pala, nalaman ko, yung lugar na yun pinupuntahan ko, lugar pala ng mga puser.
Di ba nanganganib yung buhay mo noon? Iniisip ng puser, bagong mukha to. Baka mama, intelligent to. Susuplong kami. Iniisip naman ng pulis, bibiyahe to. Di po ba? Pero tingnan ninyo, ano nagtutulak para ipangaral ang mabuting balita? Pagiging martir. Martir. Kapatid, handa ka bang maging martir? Wala nang sumikibo. Patay kung patay kasi usapan no? Patay kung patay Mahirap Patay kung patay kay Kristo. Yan ang naganap sa mga alagad. Alang-alang sa mabuting balita, kahit dumaan sa panganib, bugbugin sila, maging buhay ang katumbas, ipinapangaral pa rin ng mga alagad ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang mga apostol na matay ng hindi magandang kamatayan. Si Pablo namatay alang-alang sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Tingnan ninyo ang nagbenepisyo. Saan ba nangaral si Pablo? Sa mga Hentil. Tayo yun, hindi naman tayo mga Hudyo. Buti na lang mayroong Pablo na tinawag para sa mga Hentil, para ipahayag ang mabuting balita. Kaya ngayon kapatid, tinatamasa natin ang kaligtasan, kaloob ng ating Panginoon. Bakit? Naarating sa atin ang mensahe. Tuloy-tuloy. Tumakbo ang sistema ng pag-aayag ng mensahe. Patay kung patay si Pablo. Kapatid, sa pangangaral ng mabuting balita, kailangan martir ka. Ngayon, balik tayo sa mga alagad. Kailangan kasi, para maging martir, hindi natin magagawa yung kailangan natin ng kapunuan, kapuspusan, kilos ng banal na espiritu Sa totoo lang, hindi natin kaya yun. Amen? Hindi natin kaya yun. Iiwan mo trabaho mo, babantaan ka, papatayin ka pag pinangaral mo ang mabuting balita, hindi mo kaya yun. Hindi ko rin kaya yun. Pero kakayanin mo yun kapag andyan kasama natin ang banal na espiritu. Ano nangyari sa mga alagad? Kasi sabi, go, but wait. 120 na mga alagad na nag-iintay sa pangako ng banal na espiritu, ang mga nangapuspos ng banal na espiritu, at nagsimula daw silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng espiritu sa kanila. Ano daw ang sabi? Nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Alam niyo po mga kapatid, ang pagsasalita ng ibang wika, ito yung pangunahing ebidensya na ikaw ay napuspos ng banal na espiritu. Pero hindi nangahulugan kapag hindi ka nagsalita ng ibang wika, hindi ka napuspos kasi marami ang regalo. Marami ang kaloob ng Panginoon. Isa lamang ang pagsasalita ng ibang wika. Sino dito sa panahon, sa oras na ito, ang naranasan na niya o meron siyang regalo ng pagsasalita ng ibang wika? Sino? Meron? Wala? Naranasan niyo na ba o meron? Minsan meron kayo naririnig dito habang nagsusong lead. May nagsasalita ng ibang wika. Hindi naman natin naunawaan yun Pero mamaya, tignan natin. Ano ang pagsasalita ng ibang wika? Hindi ito sermon. Ano ang pagsasalita ng ibang wika o speaking in tongue? Ito ay regalo o kaloob ng Diyos sa taong nabautismuhan. Ang tanong, gusto mo ba ng regalo mula sa banal na espiritu? Sino gusto ng regalo? Amen. Amen. Gusto natin. Ngayon, sabi ko nga po, iba ang kaloob ng banal na espiritu. Unang Korinto 12:10, ang sabi diyan, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. Hindi lang pala speaking in tongue. Mayroon daw pinagkaloobang gumawa ng
ng mga kababalaghan. Ang sabi, mayroong kahusayan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Regalo pala yun. Yung mahusay kang mangaral. Regalo rin yun mula sa ating Panginoon. Paghahayag ng salita. Mayroon din naman pinagkalooban makakilala kung aling kaloobang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Discerning spirit. Nadidiscern mo yung tao, hindi ito sa Diyos. Di ba ang ganda ng regalo ng Panginoon? Kung aasamin lang ng tao na matanggap ang regalo ng Panginoon, asamin mo kapatid, mapuspos ka ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ibibigay niya ang mga regalong ito. Ano daw? Kapangyarihang gumawa ng kababalagan, kahusayang magpahayag ng salita ng Diyos, makakilala, malaman kung ito'y masamang espiritu o hindi. Discerning spirit. Ang tanong, gusto nyo ba? Ngayon, dun tayo sa controversial. Kasi controversial yun eh. Yung pagsasalita ng ibang wika. Di ba meron naririnig nyo? Controversial yan. May ilang aral na sabi, naganap lang ito ng araw ng Pentecostes. Kapatid, ang Diyos bang nagbigay ng regalo noon, hindi din Diyos ngayon? Kung ibinigay niya ang regalo ng speaking in tongue noon, maging hanggang ngayon, ibibigay ng Panginoon. Ang nangyayari, selective. Dun ang ibinibigay na lang ngayon, yung kausayan ng paghahayag ng salita, discerning spirit. Paano yung speaking in tongue? Huwag mo ilalayo yun. Ang sabi, pinagbawal daw yan ni Pablo. Hindi po yan pinagbawal. Kinontrolan. Kinontrol. Bakit? Kasi nagkakaroon, sabi doon, 2 hanggang 3 sa church na mag-aayag. No? Kapag may nagsalita ng ibang wika, sapat na. Kapag wala nag-translate, stop. Sabi, para sa kaayusan ng simbahan. Pero ang naganap na ito, araw ng Pentecostes. Araw ng Pentecostes. Ano nangyari? Dun sa 120, ang sabi, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar. Sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit na animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang mga waring dilang apoy na lumabag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ano daw? Mayroong lumapag na waring dilang apoy sa kanilang maulunan at sila'y nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Sabi ko nga po, controversial. Pero ang Assemblies of God, naniniwala, ulitin ko, tayo po ay Assemblies of God. Naniniwala tayo sa initial evidence na tayo ay napuspos o nabautismohan ng banal na Espiritu, unang ebidensya, ikaw ay magsasalita ng iba't ibang wika. Kaya lang, hindi ito pilitan kasi nga sabi, ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo. Kasi mayroong isa narinig, sabi, hindi ka paligtas. Isang kabataan noon, ang sabi ng mas nakakatanda, hindi ka paligtas. Sabi sa akin, kuya, totoo ba yun? Hindi pa ako ligtas. Bakit? Sabi ni ate, hindi pa daw ako ligtas. Bakit? Hindi pa daw ako nagsasalita ng iba't ibang wika. Kako, walang kinalaman ang pagsasalita ng ibang wika sa kaligtasan mo. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay regalo, kako. Ngayon, natanggap mo na ba ang regalong ito? Hindi pa po, kuya. Hindi pa po ako ligtas. Kaya pala kami, kapag ka nag-worship kami, siya nakaganon lang.
Bakit? Kasi nakalagay sa isip niya, hindi ka paligtas kasi hindi ka nagsasalita ng ibang wika. Sabi ko, alisin mo sa isip mo yan. Hindi porkit hindi ka nagsalita ng ibang wika, hindi ka ligtas. Ligtas ka na. Regalo na lang to. Kailangan lang pakaasamin ng mga mananampalataya kasi kailangan nating humayo. Kailangan nating mangaral, magsalita ng mabuting balita. Kaya pakaasamin natin. Balik tayo doon sa bata. Sabi sa akin, Kuya, totoo ba yun? Di ba ako ligtas? Alisin mo sa isip mo yun. Walang kinalaman ang pagsasalita ng ibang wika sa kaligtasan mo. Tapos isang araw, tuwang-tuwa tong kabataang ito, tumatawag sa akin sa cellphone. Sabi niya, Kuya, praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, bakit? Nagsasalita na ako ngayon ng ibang wika. Alam niyo kung bakit? Thesis nila. Alam niyo naman kung gaano kahirap ang thesis. Sa UP, nag-aaral yung bata. Sa sobrang hirap, umiyak sa Panginoon. Nagsimulang mag-worship sa Panginoon at doon nagsimula, bumalong sa kanyang bibig ang pagsasalita ng ibang wika. Regalo ng Panginoon. Alam nyo kung nasa na yung bata ngayon? May hawak na 12 kabataan. Sama siya sa G12 eh. Nagdidisipulo ng mga kabataan tulad niya. Amen? Di ba ang galing ng Lord? Ang tanong, gusto nyo ba? Yung natanggap ng mga alagad, nung araw ng Pentecostes, matanggap natin. Kapatid, sa totoo lang, weak tayo ngayon. Weak. Nasaan ang iba? Weak. Alam nyo ba ang susunod nating team? Set our hearts on fire. Ngayon pa lamang, nawa maglagablab na yung puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu para ang mabuting balita ng Panginoon, ihayag natin sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tanong kapatid, may compassion ka ba sa mga taong hindi paligtas? Nahabag ka ba? Nakikita mo ba saan sila'y pupunta sa apoy ng impyerno? O gusto mo ikaw na lang ang maligtas? Kapatid, kailangan nating humayo. Amen? O ngayong araw na ito, pwedeng gawin ng Panginoon. Kung anong ginawa ng Panginoon ng araw ng Pentecostes, gawin niya ngayon. Naniniwala ba kayo pwedeng gawin ng Panginoon? Gagawin ng Panginoon. Merong isang church, nagkaroon ng ganito. Sabi sa akin, o ganito gawin mo. O simulan mo na. Sabi ko, iwan niyo po ako. Kasi dinidikta na niya ako eh. Tinuturuan niya ako. Mali yun. Hindi kailangan diktan. Ang Diyos ang magbibigay. Sabi ko, iwan niyo po ako. Magwo-worship po ako. Nang mag-worship ako, binigyan ng regalo ng pagsasalita ng ibang wika. Praise the Lord, hallelujah. Hindi kailangan idikta. Hindi kailangan turuan ni pastor, o ate, ganito gawin mo. Niloloko natin yung sarili natin. Amen? Hayaan natin ang banal na Espiritu. Ngayon, hindi natin pipilitin. Kapag hindi, hindi. Hindi pa panahon eh. Pero naniniwala ako, gagalaw ang Panginoon. Gagalaw ang banal na Espiritu. Amen? Ngayon, sabi ko nga, ano to? Regalo. Regalo ng banal na Espiritu na ipinagkakaloob sa bawat isa. Sa may, ang kadahilanan, bakit? Ano ba ang speaking in tongue? Yan, sinabayan na tayo ng ulan. Ano ba ang speaking in tongue? Gusto nyo malaman kung ano yung speaking in tongue? Ito daw ay prayer language. Ano daw? Prayer language. Ang sabi ng unang Korinto 14:2, ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap
Kapag may regalo ka pala ng pagsasalita ng ibang wika, hindi ito nauunawaan ng katabi mo. Bakit? Kasi sa Diyos ka nag-uusap. Ang sabi, ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayunman, nagsasalita sila ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Praise the Lord! Hindi ka sa tao nakikipag-usap. Alam nyo, iba hindi itinuturo ito. Hindi kasama sa doktrina nila ito. Pero di ba ang ganda nun? Mayroong kang pangungusap na diretso, alam mo, sa Diyos. Sabi, Pastor, pwede naman yung pangungusap natin. Oo nga, kaya lang bigay ito, regalo ng Diyos. Ngayon, kung matanggap mo, gamitin mo. Amen? Ang sabi, ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayunman, nagsasalita sila ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ano pa ang speaking in tongue? Ano ang dulot nito sa atin? Bakit sinasabi ko na asamin natin? Hingin natin. Una, ito ay prayer language. Pangalawa, ito ay nagpapalakas sa atin. Sino dito ang nangihina espiritual? Kapatid, nangihina ka ba espiritual? Hindi mo na ba mahawakan ng Bible mo? Hindi ka na ba nagpe-pray? Yan ay sinyales, mahina ka espiritual. Mahina tayo espiritual. Bakit? Ayaw na natin mag-pray. Ano ang dulot ng speaking in tongue? Para palakasin daw tayo. Ang sabi ng unang Korinto 14:4, ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad ng nagsasalita ng ibang wika. Ano daw? Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad ng nagsasalita ng ibang wika. Ayan, ang sabi dito, ang sariling pananampalataya ang pinatitibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Di ba? Mas maganda yun nandun. Ang sarili niyang pananampalataya ang pinatitibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Kapatid, kanina sabi ko, weak tayo ang ating pananampalataya. Hindi na nga nating makuha mag-pray Di po ba? O ngayon, kapag may regalo ka ng pagsasalita ng ibang wika, ang gawa nito sa bawat isa sa atin, pinalalakas ka. Ano daw? Pinalalakas. Ngayon, tanong, gusto ba natin to? Sino dito gusto mapuspos siya ng banal na espiritu? Amen. May hadlang. May hadlang Ano hadlang? May hadlang para hindi natin matanggap ang bautismo ng banal na espiritu. Ano una? Kasalanan. Mga tagong kasalanan. Mga tagong galit. Paano kang pupuspusin ng banal na espiritu kung punong-puno ng galit ang puso mo? Paano magko-connect tayo kay Lord sa banal na espiritu kung ang nasa puso mo puro galit, puro kasalanan, natago sa tao? Hindi mo makukunik ang sarili mo sa banal na espiritu. Bakit? Punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng kasalanan. Kaya kailangan natin ng paghingi ng tawad. Sino dito punong-puno ng galit? Puot, wag nyo nang taas ang kamay ninyo. Pag nakikita nyo yung kapitbahay nyo na buwisit ka, umagang-umaga, bakit siya ang nakita ko? Ang dami-daming makikita, Panginoon, bakit mukha niya ang nakikita ko? Kapatid, pagka ganoon punong-puno tayo ng galit at puot, hindi tayo makakonect sa banal na espiritu. Hindi tayo mapupuspos ng banal na espiritu. Bakit? Punong-puno tayo ng galit. Pangalawa, hindi pagpapatawad. Sino dito ang hindi marunong magpatawad?
Kaya minsan, ang mananampalataya, hindi napupuspos ng banal na Espiritu kasi nga, hindi niya mapatawad yung kanyang kapwa. Ang sabi ng Matthew 6:15, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Hadlang yun. Hadlang. O tanong, sino dito gusto mapuspos ngayon ng banal na Espiritu? Una, alisin natin ang hadlang, kasalanan. Pangalawa, hindi pagpapatawad. Sabi, hindi ka patatawarin ng Ama kung hindi ka nagpapatawad. Pagpapatawad daw ay isang desisyon. Hindi ito nararamdaman mo lang. Kasi kung babase ka sa nararamdaman mo, hindi ka makapagpapatawad. Ang pagpapatawad, kahit nagagalit ka pa, magdidesisyon ka. Patatawarin ko siya, Panginoon. Kahit nakakairita yung pagmumukha niya, patatawarin ko siya. Kahit gaano pa kalaki ginawa niyang kasalanan, patatawarin ko siya. Kasi hindi naman siya ang magbibenepisyo, tayo ang magbibenepisyo. Amen? Una, patatawarin tayo ng Diyos. At kapag tayo tumawag, pupuspusin ka ng banal na Espiritu. Palalakasin ka ng ating Panginoon. Ano pa ang hadlang? Takot. Takot. Nakakahiya. Nakakatakot. Baka hindi sa Diyos yun. Kapatid, regalo nga ng Panginoon eh. Sinabi na nga eh, kausayan sa pangangaral, discerning spirit, ano pa? Speaking in tongue. Ando na nga eh. Kaya lang bakit ka natatakot na tanggapin yung bagay na yon? Bakit? Nahihiya tayo? Nahiya tayo pag nagsasalita tayo ng ibang wika. Hindi, dapat, Lord, thank you. Regalo ito. Kaloob. Una, prayer language. Pinalalakas ang ating sarili. Di po ba ang sarap? Kapag may regalo ka na ito ng banal na Espiritu, pag mahina ka, nag-worship ka kay Lord, nag-speaking in tongue ka, lalakas ka, spiritual. Takot. Kaya minsan, hindi matanggap yung kapuspusan. Ang sabi ng Lucas 11, verse 11 hanggang 13, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung umihingi ng isda? Sige, sino dito mga tatay? O kung hihingi yung inyong anak ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Hindi. Tama sabi ng Panginoon ha? Verse 2, bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Ito ang sabi ng Panginoon, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. No? Hindi ito yung hingi lang ng pagkain. Ang tinasabi dito, Espiritu Santo. Pag hiningi mo ang kapuspusan ng Espiritu Santo, ibibigay ng Diyos, huwag kang matakot. Kaya lang minsan natatakot nga tayo, nahihiya tayo. Kapatid, anong dapat mong kaya kung ito'y galing sa Diyos? Anong dapat natin ikatakot kung alam mong regalo ito ng Panginoon at mayroong benepisyong maibibigay sa mga mananampalataya? Una, makapangangaral ka ng mabuting balita ng mayroong kapangyarihan. Di ba ang sarap nun? Ang sabi ng Panginoon, kung kayong masama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Sino dito gustong matanggap ang bautismo ng banal na Espiritu? Sino? Sino yung nag-aasam? Asamin nyo. Ngayon. Ngayon. Hilingin natin sa Panginoon. Panguling hadlang, hindi paniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Yan, hadlang yan. Siyempre, hindi ka naniniwala eh. Ang sabi ng Santiago 1,
6:8, subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sabi ko nga kanina hingin nyo Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig. Kapatid, tanong, gusto mo ba ng regalo mula sa Panginoon? Gusto niyo bang mapuspos? Mapuno? Gusto niyo ba ng kapangyarihan? Gusto niyo bang may impact? Gusto niyo ba na pag pinatong niyo ang kamay ninyo sa may karamdaman, gumagaling? Kasi sabi, gumawa ng kababalaghan, gumawa ng miracle. Sabi ng Panginoon, yung ginawa ko, hihigitan niyo pa. Alin? Yung kanyang mga ginawang milagro. Tanong, gusto niyo ba yun? Gusto ba natin kapag mayroong may sakit, pinatong natin ang kamay, gumagaling? Amen. Gusto niyo ba pag nangaral tayo ng mabuting balita, tumatanggap yung tao sa Panginoon? O hingin natin sa Panginoon ang kapangyarihan, kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang sabi, hingin sa Panginoon. Anong kasunod? Tanggapin mo at simulan mong magpasalamat sa Panginoon. Paano daw matatanggap? Hingin mo. Hindi ibibigay ng Panginoon kung hindi mo hingin. Hingin mo, Panginoon, hinihingi ko. Pwede po ba? Ibigay ninyo. Tapos, ang sabi, umasa ka, natatanggapin mo at simulan mong magpasalamat sa Panginoon. Tanong, ulitin ko, gusto nyo bang matanggap? Hingin ninyo. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba natin hingin sa Panginoon? Ang bautismo sa banal na Espiritu hindi nakabatay sa tugtugan at awitan. Nakabatay ito sa Panginoon. Natandaan ko noon, may isang kabataan, Kuya, hinahanap kita. Bakit? Magre-revival tayo. Magkakaroon ng revival. O sabi ko, bakit ako kailangan ninyong hanapin? Hindi naman ako Diyos. Huwag ako hanapin ninyo. Hingin nyo sa Panginoon. Hingin ninyo. Kapatid, hindi tao ang nagbibigay at nagre-regalo. Hindi pastor. Ang Panginoon. Gusto ba nating mabautismuhan sa banal na Espiritu? Sino dito na bautismuhan sa tubig? Taas ang kamay. Sino ang gusto mabautismuhan hindi lamang sa tubig, kundi sa Espiritu Santo? Amen.